Iba yung katayuan natin sa buwan ng Ramadan kaya sa ibang buwan. Iba. Fasting ka, lalabas ka sa labas, sa sari, sa andyan. Kung may makakaway ka, ang iisipin mo kagad, fasting ako. Hindi ako papatol sa'yo. Pero ngunit, sabi mo, kung nasa isip mo lang, kung hindi lang ito Ramadan, talagang papatulan kita. Kasi bakit? Nandoon yung pag-training, kaya ka nag-fasting. Hindi lang yung pag-fasting mo doon, magpa-fasting ka sa hindi ka kakain, inom, no? Lahat ng ang kautabaran mo, 7 senses ng katawan mo, ay pinagpa-fasting mo yun. Ay, na'alakum tatakun. Ang buwan ng Ramadan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi na ibigay sa ibang mga sinaunang tao. Maliban, ito ay gift sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at sa mga kumpanyon niya at sa kanyang ummah. Ang buwan ng Ramadan, syahrul maghfirah. Yung hadis na mashhur na palagi natin naririnig, awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum-min-an-nar. Sabi ng mga ibang hadisin, yung hadis na yung bakif, sabi ng iba, mungkar. Hindi na tayo papasok doon. Kukuha na lang tayo, mag-aratsya na lang tayo, kahit mungkar o daif man siya. Yung meaning niya may kahulugan. Tama yung makna niya, tama. Yung syahrul Ramadan, yung buwan ng Ramadan ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran sa kanyang mga alipin. Tayo bilang isang tao, bilang isang human being, nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo sa ating paningin, nagkakasala tayo sa ating pananalita, nagkakasala tayo sa ating kahit saan. Umiikot yung kasalanan natin sa yung mga kadalikot sing kabuhita, yung makahinang nadya kita rusa. Di tayo tumaboy, hindi natin maaboy. Yung makagawa yung isang tao ng kasalanan ay hindi niya ma-avoid yun. Bilang nature ng isang tao, makakagawa talaga siya ng kasalanan. Either nagkasala siya sa paningin, o nakapanglimot siya, o kahit ano. Nakakasala tayo ng kasalanan. So, dito sa buwan ng Ramadan, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangangampun, pagpapatawad sa kanyang mga alipin. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ayat. Qala Allah ta'ala, "Qul ya ibadiyalladina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Tinawag na naman ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, pamungan niya Muhammad, sabihin mo o propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladina asyrafu. Sinong tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga mu'min? Hindi. Mga tao, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, asyrafu ala anfusihim. Amuin, nag-ayas kapag maaksiyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, kapag ladjaya nila, agin hawabaran nila yung pagmaaksiyat nila. Hindi nyo naintindihan. Yung mga tao, yung alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinawag dito, "Qul ya ibadiyalladina asyraf." O kayo o mga alipin ko, sabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga alipin ko na nagkasala sila pero sobra yung pagkasala nila, hindi nila naisip yung pagbabago. Kasi sa nature ng tao, nakakarinig tayo minsan, sa laki ng kasalanan ko, wala nang kapatawaran sa akin ng Diyos. No. May tao na ganyan, sa laki ng kasalanan ko, mas nanaisin ko nang pumasok ng impyerno dahil wala nang kapatawaran sa akin ng Diyos. Anong sabi ng Allah? "Qul ya ibadiyalladina asyrafu," o kayo mga alipin ko na gumawa ng malaking kasalanan at tumutog dyan sa paggawa ng malaking kasalanan na hindi nyo naisip na magbago, la taqnatu min rahmatillah. Wag kayong mag-angan-angan, ayaw kong mag-angan-anganin kamupuas na ring rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intindihan yun? Wag yung isipin. Wag yung isipin o saloobin na kayo ay wala nang kapatawaran sa inyong Allah subhanahu wa ta'ala o malayo na kayo sa rahmat ng Allah. Yung awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wag. Inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Sabi ng Allah, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang alipin. Maliban sa tao ay namatay na siya ay
nagsisirik, hindi niya kininalang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpapatawad at maawain sa kanyang alipin. Kanina, inumpisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ayat saya, harfun nida, tinawag ng Allah. Sabi ng teacher natin na si Sheikh Fauzi, pag inumpisahan yung Allah subhanahu wa ta'ala yung ayat harfun nida o sa hadis, sa likod niyan may malaking bagay. Either tinawag ka upang utusan or tinawag ka upang wag mong gawin to. Pigilan mo to. Ganun lang ang khitab ng ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, sabi ng Imam Sha'rabi, if'al wa la taf'al. Gawin mo to, wag mo to gawin. Napakasimple ng agama Islam. So, ngayon nandito tayo sa buwan ng Maghfirah, buwan ng Ramadan, yung blessings to sa umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino-sino sa atin humingi ng kapatawaran, ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatapusin ko ang aking pananalita sa isang hadis al-Quds bima rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala fi hadis al-Qudsi ya ibn Adam. Harfun nida na naman. Nagumpisa sa harfun nida, ya ibn Adam. Ya ibn Adam. Ya ibn Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Sinong tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat, sa hadisul Quds? Ya ibn Adam. O kayong mga hindi alipin, hindi rin believers. Yung khitab lil umum nas, anak apo ng Adam. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam. O kayong mga anak apo Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Tatkala ikaw masisimuhod marika ko na ngayo kaampunan, kaampunan takaw. Hari na ako magparulisin do sa mga hinangyan. Kung ikaw anak ng apo Adam, hanggat ikaw ay nag-aangan-angan, umaasa na humingi ng kapatawaran sa akin sa iyong mga nagawa, patatawarin kita. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At babaliwalain ko yung mga kasalanan na nagawa mo. Sinundan na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam. Tinawag ulit yung sangkatauhan na anak at apo ng Adam. Mapa-Kristiyano, Hudyo, lahat. Ya ibn Adam, law atayta, ano man sugpatin natin? Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani laghafartu lak. Tinawag naman ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga alipin, mga arak apo Adam. Misang pa yung kiaunan niya, impardo sa hamo, miabot pa ayan langit. Kahit yung kasalanan mo ay umabot sa taas ng langit, ng sky, umabot sa mundo, sa buong mundo, yung kasalanan mo, kahit nyo na mare. At kalain kang mga yung kaampunan marika ko, maliban kung kayo ay humingi ng kapatawaran sa akin, ghafartu lak, patatawarin ko pa rin kayo. Huling tawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis al-Quds, ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfiratan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, o kayo mga anak apo Adam, kahit dinalhan nyo ako, misang pengkiaunan niya, diyahan nyo ako, simpardusahan amoy makahipuan sin langit inising gumi. At kalain ikaw wala si makutuka ko hang sulag uno-uno. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, la ataytuka bi qurabiha magfiratan. Sampamun ta ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kaampunan biya sin laggo, sin pardusahan diya mo marikago. Sabi ng Allah, o kayong mga anak apo Adam, kahit dinalhan nyo ako ng kasalanan na makapuno ng mundo, maliban kung ikaw ay namatay na hindi nagsakuto, hindi ka nagsirik sa Allah subhanahu wa ta'ala, ni isang pagsisirik. Ibig sabihin, ikaw ay isang Muslim, hindi ka sumamba ng ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano kalaki yung kasalanan na dinala mo sa Kanya, ngunit nung ikaw ay mamatay, ay nung habang buhay ka pa, hindi ka
syirik, hindi ka nagsamba ng ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, namatay ka bilang isang Muslim, kahit Kristiyano ka dati, nakapag-Islam ka, al-Islamu yajubbu ma qablaha. Yung mga Kristiyano, mga kapatid natin Kristiyano, pag pumasok niyakap nilang Islam, yajubbu ma qablaha, kama kala sallallahu alaihi wasallam. Mapapas niya yung parudusan sinuno-uno na limabayad. Mabura ng pagpasok mo sa Islam ang lahat ng kasalanan mo nung hindi ka pa Muslim. Ito sa hadis na to, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga anak apo ng Adam, kahit dinalhan niyo ako ng kasalanan na makapuno ng langit o ginlupaan na to, nang mamatay kayo ay hindi kayo nakapagsamba maliban sa akin. Ibig sabihin doon, hindi kayo nabutan ng iyong kamatayan na ikaw ay nagsisirik sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ataitu ka bi qurabiha magfiratan, ikaw ay patatawarin ko, bibigyan ko ng kapatawaran na kasing laki ng iyong kasalanan na binigay dito na dinala mo dito sa akin. Sabi ng Khidir alayhi salam, nung sila ay mamangka ng Musa alayhi salam, nung inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala Musa na sumama kay Khidir, kay Musa upang mag-aral, sabi ng mga ulama, nagtanong si Khidir alayhi salam, o Musa, o Moses alayhi salam, gaano ba kalaki ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Musa, nagtanong pala yung Musa kay Khidir, o Khidir, o Khidir, sabi ng Musa, gaano ba kalaki yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Musa, ng Khidir alayhi salam, linagay niya yung daliri niya sa dagat kasi nasa taas ng bangka sila. Nung linagay niya ganyan, siyempre may didikit na tubig, no? Tapos papatak. Ang sabi ng Khidir sa Musa, ano Musa sa tingin mo? Nung linagay ko ang kamay ko at inangat ko, may naalis ba na tubig dito sa dagat na to? Sabi ng Musa, wala. Sabi niya, mas mahigit pa doon ang laki ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. So, patubtubong ko na jarit, murah-murahan, yung kita nyo, mapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-ibadat tanyo, iwan ang punon niya yung katan, parudusahan na to. Sallallahu ala khaira halki Muhammad Dabil Ummi, wa ala alihi wa sahbihi, wa barik wa sallam. Assalamualaikum.